For today's video, we have a hair care routine. Charot! Walang ganun, Mars. So, alam nyo ba ang alamat ng retaso? Ay, ambot, oy. Talagang sasamain ang pakilasa. Biglang, dumating na yung time para ma-unlock ang aking bagong hobby. Ito ang singer na hindi marunong kumanta. Ipasok! Ano ba? Ba ayaw mo pumasok? Gabi na kaya ayaw mo pumasok. Alright. Hello ladies and gents, welcome back to my channel. For today's video, we have a hair care routine. Charot! Walang ganun, Mars. So, for today's video, meron tayong alamat ng retaso and another hobby unlocked. Ayan. So, sa kabila ng mga hindi magagandang nangyayari dahil sa pandemya, meron din namang mga magagandang bagay na idulot ito sa atin. Or, sabihin ko na lang sa akin, sa sarili ko. Una, nalaman natin yung kalagahan ng kalusugan, nagkaroon tayo ng oras sa pamilya, at lalo higit sa lahat sa ating sarili. Kumbaga, during the quarantine time, to keep ourselves busy, nakadiscover tayo ng bagong hobby or ng bagong talento. Ayun na nga, nakadiscover na nga tayo ng bagong hobby na naman. So, noon pa man kasi, gusto ko nang matutong manahe. Kasi yung lola ko naman mananahe. Tapos yung nanay ko, marunong din naman manahe. So, parang ako sa kamay lang ako marunong manahe. Hindi ko pa na-try talaga yung sa makina talaga. Kasi parang na-visualize ko kasi na gusto ko yung maging hobby ko rin. Para in the future, gusto ko yung magtatahi ako, magre-repair ako, or magre-refashion ako ng mga damit para sa akin at saka sa mga, ano pa na rin, future na magiging mga anak. Ayan, ganyan. So parang nag-iintay lang ako ng time kung kailan ba talaga yung time na yun. Kasi at this point of time. Kasi ngayon, sobrang busy ko, hindi ko na halos maisingit nga ito. Ay nagkataon naman nga, nang dahil sa retaso, biglang dumating na yung time para ma-unlock ang aking bagong hobby. Ayan, ang pananahe. So, alam nyo ba ang alamat ng retaso? Narinig nyo na ba ang alamat ng retaso? Kaloka. So, ayan. Konting kwento muna tayo. Before we proceed to unboxing and some haul. So, ayan. Lingid sa inyong kaalaman, mahilig ako sa mga second-hand store, second-hand shop. Ayan. So, after ng lockdown, pinuntahan ko yung mga malalaki na second-hand shop dito sa aming lugar, sa Manheim. Tapos, nakakita ako one time doon sa pinuntahan namin na bagong second-hand shop ng mga bundle-bundle ng damit. So, nakalagay doon kasi bombole, ibig sabihin nun, cotton, tapos light, yung lang siya, light, yung magaan lang siya. So, sabi ko, nagkaroon agad ako ng idea na, bakit hindi ko ako bumili ng bundle, tapos papadala ko sa Pinas, ibenta siya as ukay. So, nung unang visit ko sa store, sa second-hand shop, hindi ko siya binili. Nung pangalawa kong visit, nagplano na ako, bibili ako ng 3 bundle. Ayan. So, pagpunta ko dun sa store, ang nabili, wala kasi yung bombole doon. Parang hindi nila nilabas yung stock ng bombole, nung cotton. So, nagtanong lang ako sa cashier kung meron pa sila nung cotton. Tapos kumuha ako ng 2 bundle. Nagustuhan ko siya kasi magaganda yung print niya, may bulaklak, may mga checkered, makulay. Ayan, maganda sa paningin. So sabi ko mukhang mabebenta to kasi pang summer yung mga damit. Eh di 2 na nga yung kinuha ko. Kumuha ko ng isa para sa Pilipinas. Normally 2 dapat sa Pinas. Kumuha muna ako ng isa para sa Pilipinas. Papadala ko sa balikbayan box. At isa dito sa Germany. Bala ko rin sana mag-business dito. Nung ukay-ukay nga. Kasi parang lang siya, 10 euro, 10 kilos yung isang bundle. So, kumuha akong 2 bundle. So, 20 euros. Pag uwi ko ng bahay, excited na ako buksan kasi i-inventory ko kako. Send pa ako sa amin na, nakuha ko na yung ukay, ganyan-ganyan. Kasama ko na si Ate Gemma, sabi ko kay ate, pwede kong pagbentahin yung mga kilala ko dito. Sabi ko, i-inventory ko na kako yung ukay. Kung i-separate ko na kung alin yung maganda o yung medyo pangit, kung alin yung branded sa hindi. At bibilangin ko sana kung ilang pieces yung laman. Kamukat-mukat ka, pagbukas ko nung una kong hugot, muna parang square na malaki. Sabi ko, ano kaya ito, parang siguro may nakapasama na punda.
Tas bumunot pa ako ng bumunot. Pag bunot ko ng bunot, ganun pa rin. Parang ano lang siya, tela. Tapos nung halos mga lahati na yung nabubunot ko, ano lang siya pala, retaso. So yung level ng excitement ko, biglang boba, napunta siya sa disappointment and frustration. Naakala ko pwede kong i-business or, I don't know, isip-isip ko, anong gagawin ko dito sa retaso na ito? Nag-google ako, nag-search ako kung ano pwede kong gawin sa retaso. Siyempre, ang lumabas, pwede akong gumawa ng basahan, ng pot holder, ayan, yung mga typical na ginagawa sa retaso. Tapos naalala ko, nakikita ko sa Facebook, uso nga pala yung mask ngayon kasi nga sa pandemya, uso yung mask tsaka yung may headband na terno. So, madaling sabi, hindi pwedeng wala akong gagawin eh. Yung pagka-frustrate ko tsaka yung pagka-disappoint ko, parang yun talaga yung nag-eager sa akin na gumawa ng mask in a short period of time, mga 2 hours tsaka yung headband, na wala akong experience sa paggawa. Parang nagtingin lang ako how, tapos kinamay-kamay ko na yung mask na yon. And then, nagustuhan ko naman yung result. Tapos nga, pinost ko siya sa Facebook, yung aking naging experience. At marami nag-react, maraming natawa kasi nakakatawa din naman talaga yung, hay, ambot, oy. Pero at least, may natutunan ako na yung frustration natin at saka yung disappointment, maganda siyang, how do you call this? Maganda siyang fuel. Ano ba yung fuel? Maganda siyang motivation para mas maging determinado tayo na gawin yung bagay na gusto nating gawin. Ayan. Hindi tayo papatalo dun sa disappointment tsaka sa frustration. So, isa yun sa patunayan ko rin sa sarili ko dahil sa retaso na ito. Dahil talagang sasamain ang pakilasa. Yung pagbukas mo yung mga retaso, 2 bundle pa naman. Ay, ano gagawin ko kako dito? Ano nga ang gagawin ko? Babasahanin. Ay, ang basahan naman dito kagaganda. Yung hindi naman katulad sa Pinas na basahan na basahang literal. So, kailangan may magawa talaga ako. Hindi pwedeng masasayang lang yung retaso na yun. Pero yung isang bundle, ipapadala ko pa rin sa Pilipinas. Tapos, bahala na sila doon. Kung babasahanin nila o mag-re-recycle sila. Ito nga, ang alamat ng retaso ko. Hindi. Doon sa pagkakamali na, hindi ng pagkakamali, doon sa failure na yon, maraming nagbukas. Kumbaga, na-unlock yung parang skills ko sa pananahi. Ito na, magsisimula na. Tapos, yung experience ko from frustration to strong will and determination. Charot. Yung ganon ang nangyari. Very supportive naman yung asawa ko dito sa hobby ko na ito. Kaya agad-agad din kami naghanap ng makina. Bibili sana kami ng brand new ng makina. Kaso, panahon ng quarantine, medyo mahal yung makina dito. So, naghanap lang ako ng second hand sa Shpock. Ayan. Ito, buksan na natin ang aking camera. Camera. Ang aking makina, ayan. Ang nabili ko ay Singer Serenade, 2250. Ito ang camera na camera? Ito ang makina ito ang Singer na hindi marunong kumanta. Ayan. So, let's open it. Hindi pa siya masyadong gamit, pero happy naman ako. Nabili ko siya. Nag-post siya, €85. Hindi ko matawaran masyado. So, binigay niya ng €80. Pero okay na rin. Kasi normally, it costs like 250 plus pataas. So, ayan. Let's get it. Ayan. May kasama siyang pedal. Para tumakbo, literal. Ayan. Ito siya. Tarara! Ang ating makina. May pa nga dito plastic. Ayan, yung mga parts na wala pa siyang karayom. Pero, binilang ko na siya rin ng karayom. Actually, hindi pa ako familiar masyado dito sa makina na to. So, i-figure out ko pa how. Ayun na nga, wala naman akong gamit talaga sa pananahi. Kamay-kamay lang. So, napa-order na rin ako sa Amazon. Umorder ako ng mga gamit sa pananahi. Kasi bala kong magawa ng mask, baka business ko na rin. Kung may bibili, why not? Mask, headbands, pouch, anything, bala na. So, bumila ako nito sa Amazon. Ito yung nabili ko.
Ito yung gagamitin ko na elastic. Hindi siya yung, no, pang ano talaga, malambot siya, pang mask talaga. Ayan, white. Tapos, ito yung, hindi ko alam tawag dito. Basta ito yung, ano, para sa jeans, tapos universal na needle, ayan. Tapos, bumili ako nitong mat. Kasi nakikita ko, hindi nila ginugupit yung tela. Parang pinapadaanan nila ng ganon lang. Tapos, ito yung mat. Ayan, tsaka yung may panggayat na parang sa pizza. Ganyan. Ayan. Magastos ang hobby na ito. Sa totoo lang. Bumili rin ako ng sinulid kasi wala naman ako mga sinulid. So, ito yung set na binili ko. For 10 euro. So, nilabang ko na rin yung mga tela. Magaganda naman siya. Ito yung mga nakuha ko. Ito na siya. Nung nalabhan. Malalaki rin namang, piraso. So, tingnan natin kung ano yung mga project na magagawa ko dito. Ayan. Siguro mas madali pag nakamakina kasi halos yung mask, nagawa ko siya ng within an hour. Ano lang pa yun. Yung sa gigil ko ba, na kailangan may mangyari. Kasi hindi talaga tayo papagapi. Huwag tayong papagapi. Ayan, ito. Ayan. Mga printed. Cotton. Cotton naman siya. I like this color. Ito. Nandun pa iba sampayan. Nilaban ko. Ayan. So, wala pa siyang karayong. Wala pang... Hindi ko pa nalagay yung sinulid and all. Pero ganyan siya pag... Taray, diba? May ilaw, etc. etc. So, i-google ko muna. Or YouTube ko how to put the thread. Turn off daw, tas unscrew. How to unscrew? To help us do that? Yun. So, ayan. Nabunot ko na siya. Ito. So, doon natin ilalagay yung needle. Flat side facing away from you, you're going to go ahead and insert the needle. And you can put the pressure foot down for this step if you need a little bit more space. So we're going to go ahead and insert the needle until it hits a little ceiling in there. So you want to just push it in until it stops. And then we're going to go ahead and tighten. Ayan. Back to ano tayo, programming. Hindi. Naputol kasi. Nag-charge ako ng mga dapat i-charge ng aking ring light tsaka ng DJI. Tapos habang nag-charge, nag-ano ako, one-on-one tutorial ako with Inay, kay Inay. So mga 1.5 hours kami nag-usap sa Messenger para turuan ako ng pagkakabit ng mga anek, itong mga lahat ng pwede kabit dito, ayan. So far naman, nakakadiretso na ako ng tahi. Pero naputulan ako ng karayom, in fairness naman nung una. Tapos, ito yung pagkakabit din ito, lahat. Ayan, nag-practice na tayo. Ito yung tahi ko na, ayan. Yung pag-reverse para nakalock siya. Try ko muna yung isang linyahan, tapos yung may tupi, ayan. Kailangan ko pa ng more practice. So, hindi na masama sa first try. Yun lang, naputulan tayo ng karayom, pero... Okay lang. Carry pa naman. So, ngayon, papasadahan ko ulit ito. Nakalagay naman dito, susundan mo siya. Yung 1. So, halagyan natin 1. Ipasok natin yung 1. 1, pasok sa butas. 2. 2, ayan, pababa. 3, pataas. Tapos 4, angat natin, ayan. 4, 5, pababa. Tapos, ang last, ipasok natin dito. Dilaan nyo pa. Alangayan nyo para madali. Ito ang challenging sa mga, malalabo ang mata. Ay! Ipasok! Ano ba? Walang baon eh, kaya yung pumasok.
Bakit ayaw mo pumasok? Gabi na eh, kaya ayaw na pumasok. Ayan, tapos ibaba natin hanggang makakuha ng puti sa ilalim. Let's do this! Practice tayo ng straight line. Paahin natin, dahan-dahan lang. Reverse. Tuwid siya, in fairness. In fairness naman sa lola mo. Oh, in fairness, tuwid. Pwede na ba? Gawa na agad tayo ng must. Kapila naman. Ayun lang, kakalog-kalog. Talas, look. Delikado ito. Ang ganda, oh. Talas niya. Makakagayat siya ng tela. Sarip na gunting. Ganyan. Bam! Warat. So, ayan, dito natatapos ang ating vlog at sana ay, ewan ko kung meron kayo natutunan, pero sana nag-enjoy kayo sa panonood na aking video. And see you on my next vlog. Thank you for watching. God bless you all. Bye!